US Special Forces nakadeploy na pala sa mga isla ng Taiwan, 10 kilometers lang mula sa China. Mula po ito kay Mr. Good Vibes Shorts. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para po ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Nagulat ang maraming foreign leaders sa kumpirmasyon ng isang mataas na opisyal ng Taiwan na meron ngang nakadeploy na personnel ang US Special Forces sa dalawang isla na bahagi ng Taiwan, at ang isa sa mga islang ito ay may 10 kilometro lamang mula sa mainland China. Lapit lang. Gaya ng inaasahan, hindi matutuwa ang China kapag nakarating sa kanila ito. Ngunit imbis na i-deny, ay kinumpirma pa ng US ang balitang ito at sinabing ang presensya ng American Special Forces sa Taiwan ay magiging permanente na. Magiging rason nga ba ito sa lalong pagtaas ng tensyon at lalong panggigigil ng China na sakupin ng Taiwan? Malamang po, no, talaga po manggigigil ang China dyan. Sanginig. Sanginig sa takot kasi alam naman po niyo, no, na napakalakas po ng US. At talaga pong inggit na inggit po ang China po, no, sa US. Sa sobrang lakas nga po ng militar ng US. No. Gusto po kasi ng China na sila po ang maging pinaka sa lahat po sa buong mundo, no. Kaya po, manginginig po talaga sa takot ang China po yan, no, sa ginawa pong to ng US. Rason nga ba ito sa lalong pagtaas ng tensyon at lalong panggigigil ng China na sakupin ng Taiwan? O magiging mitsa ito ng pagdahan-dahan ng China dahil sa kaalamang seryoso ang Estados Unidos sa suporta nito sa Taiwan? Tama. At ano ang magiging papel ng mga kanong sundalo sa kanilang presensya sa loob ng Taiwan? Magiging direkta ba silang involved kapag may sagupaang magaganap? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Subscribe kay Mr. Good Vibes. Napakahusay nito. Kinumpirma ni dating Taiwanese Defense Minister Chiu Kuching sa isang interview sa kanya ng international media kamakailan na may grupo ng mga Green Berets ang nakaistasyon sa bakuran ng China sa mga isla na sakop ng Taiwan, ang Penghu at Kinmen Island. Sa katunayan, ayon sa kanya, ang Kinmen ay may layong 10 kilometers lamang mula sa Chinese coastal city na Xiamen na bahagi ng mainland China. Makikita sa litratong ito kung gaano kalapit ang isang outlying island ng Xiu na sakop ng Kinmen County na nasa background lamang ang mga struktura ng Xiamen, China. Grabe, no, isipin nyo, no, ganyang kalapit, no? Ito lang siya, oh. Ito yung ano, grabe, sobrang lapit po talaga pala. No, kaya po talagang manggagalaiti po talaga ang China diyan, no. Kung talagang peso na po talaga diyan yung mga military forces po ng US. County na nasa background lamang ang mga struktura ng Xiamen, China. Ayon sa dating Defense Minister, ang Taiwanese military ay kailangang maitrain ng mas bihasa at eksperyensyadong puwersa dahil marami itong kakulangan, o sa salitang Ingles ay may mga blind spots o shortcomings ang Taiwanese military na kailangang mabigyang pansin upang maging handa ito sa anumang banta. Pagkakataon rin daw ito upang matuto ang Taiwanese at US forces sa isa't isa. Subalit hindi raw kasama sa mga trainings na ito ang usapin tungkol sa pagbili ng Taiwan ng karagdagang armas mula sa US. Ilang beses nang bumisita dati ang US forces maging ang mga opisyal ng Amerika sa Taiwan na ikinagalit ng China. Ngunit sa bisa ng US 2023 National Defense Authorization Act ay naisakatuparan nitong taon ang pag-deploy ng mga Green Beret upang mag-conduct ng training at assessment sa kanilang Taiwanese counterpart upang lalong mapapalakas ang kakayahan ng Taiwanese military forces at matulungan silang i-evaluate ang kanilang bentahe at kakulangan sa panahon ng giyera laban sa sinumang bansa. Ito po yan, no? Kaya po talagang manggagalaiti po talaga ang China dyan, no? Kasi nga wala naman po talaga silang karapatan dyan, no, na makialam itong China sa kung ano mang gawing activity ng Taiwan, kasi po hindi po nila sakop yan, di ba? Pinipilit po nilang sakupin yung Taiwan pero hindi po nila masakop-sakop, no? So may sarili pong batas po ang Taiwan tulad po natin ng Pilipinas. Sa atin po ang po niyan, tawag po diyan ay balikatan exercise, no. Hindi ko lang po alam kung anong tawag din po sa Taiwan at sa US, kung sa atin po balikatan, di ba? Parang ganoon din po yan, no. Wala pong karapatan na makialam po ang China diyan kasi po hindi po nila bansa yung Taiwan, no. Sariling rules po yang Taiwan. At syempre kaalyado ng Taiwan ang US. Kaya syempre po magtutulungan po yung dalawang bansa na yan. Kaya po talaga po manggagalaiti po talaga
ang ano diyan, ang China sa ginagawa po ng yan ng US at ng Taiwan. Ang kanilang bentahe at kakulangan sa panahon ng giyera laban sa sinumang bansa. Ang presensya ng US Special Forces sa kanilang bansa ay aprobado ng karamihan ng mga politiko sa Taiwan na base sa kanilang nilagdaang US-Taiwan Resilience Act. Pinatunayan din ang katotohanan ng balitang may US Forces nga sa Taiwan ng respetadong military news outlet na sofrep.com. Na nagsasabing nag-set up na di umano ng permanenteng istasyon ang mga instructors ng US Army Special Forces sa dalawang Taiwanese Army Amphibious Command Centers na matatagpuan sa mga isla ng Kinmen at Penghu. Talagang hindi pinababayaan ng US yung kanilang mga kaalyadong bansa, no? Siyempre, ginaguide po nila, no? Kasi po malakas po talaga ang US, no? Talaga pong tinutulungan po nila yung mga bansa na yan kasi nga po magkakaalyado po yan. Tulad po natin, no, na Pilipinas, talaga pong pinadalan pa po tayo nung malakas na missile, no. Ganun po ka dedikado ang US sa pagtulong po sa atin, lalong-lalo na po may hidwaan din tayo sa China. Kaya lalong-lalo na po itong Taiwan din, talaga po naghahanda po talaga sila kasi nga po pinalibutan na rin po talaga sila ng ng mga barko ng China diyan sa kanilang teritoryo. Pero hindi naman sila mapasok-pasok talaga ng China. At kasi talaga puro laway lang po kasi talagang alam ng puro dakdak lang po yan, puro paninindak lang po ang ginagawa po talaga ng China. Marami na po talagang bansa na halos lahat po ay kinalaban po nila pero hindi naman po nila mga gera-gera po talaga, no? Real talk lang po yun. At ang kanilang misyon ay ang regular na pagsasagawa ng training kasama ang Taiwanese Elite Forces. Isa sa mga pangunahing trainings na isinasagawa ng Green Berets sa mga Taiwanese soldiers ay ang pag-ooperate sa Black Hornet Nano, isang compact military drone na may sukat lamang na 6 by 1 inch. Galing, ang mga drones na ito ay gamit ngayon at proven na epektibo ng mga armed forces ng US, France, UK at maging sa Ukraine na malaki di umano ang tulong sa mga surveillance operations nila laban sa Russia, mapaaraw man o gabi. Isipin nyo ng ganyang kalito, isipin nyo ang liit niya. Ang hirap po ma-detect talaga niyan na kung tutuusin. Kaya effective po talaga yung drone po na yan na na tinitraining po nilang gamitin dyan sa Taiwan din. Ngunit paano nga ba ito nagawa ng US sa gitna ng mga military exercises na kinokondak ng China? Hindi kaya lalo lamang itong magpapainit sa tensyon na nangyayari sa pagitan ng dalawang panig? Ayon sa isang spokesman ng Pentagon na si Lieutenant Marty Miners, ang commitment ng US sa Taiwan ay kasing tibay ng bato at hindi nila kailanman iiwanan sa ere ang Taiwan. Magamat hindi niya sinabi kung kailan pa nasa Taiwan ang mga kanong sundalo, kung gaano ito karami at hanggang kailan ito mamamalagi sa naturang bansa. Ganyan din po yung sinabi sa atin, di ba, kahit po ni President Joe Biden, no? Ironclad po, no? Ganon din po pala ang pagtulong po nila at pagsuporta sa Taiwan, no? Ironclad din po. Kaya sobrang kudos po talaga sa US kasi po hindi po nila pinababayaan lahat po ng kaalyado po nilang bansa, lalong-lalo na po dito sa Indo-Pacific. Subalit ayon sa mga eksperto, malamang ay matagal na ang mga American forces sa Taiwan bago pa managanap ang malakihang military exercises nitong nakaraang linggo ng China. At ayon sa kanila, malaki ang tsansa na magiging permanente na sa Taiwan ang pagkakaistasyon ng US forces. Ang isang magandang tanong din na kailangan masagot ngayong kalat na ang balitang ito sa media at siguradong alam na ng China ang presensya ng US forces sa Taiwan. Ano naman kaya ang reaksyon nila dito at ano ang kanilang gagawing hakbang? Gaya ng inaasahan, agad kinundi na ni Chinese Defense Minister Dong Jun ang aksyon na ito ng Estados Unidos at tinawag itong Cold War mentality at tila isang pag-uudyok ng sigalot. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang Cold War ay isang sitwasyon kung saan nagbabangayan ng dalawang bansa hindi sa pamamagitan ng aktwal na gera, kundi sa pamamagitan lamang ng pagdidisplay ng kanilang puwersa militar, pagpapalitan ng masamang publicity laban sa isa't isa, at pagnanakawan ng impormasyon, mapagobyerno man o militar, katulad ng nangyari sa pagitan ng USSR at US noong 1940s. Ano kasing gusto ng Taiwan? Ay ano ba kasing gusto ng China? Sila lang yung magdi-display ng ng sandatahang lakas sila lang yung magpapakita ng malakas sila. Siyempre, lahat po ng bansa may karapatan po niyan, nagawin po yan. Para po, paghahanda po yan. Lalo, siyempre may sigalot sila ng Taiwan, no? Siyempre, hihingi ng tulong din ng Taiwan sa kaalyadong bansa. O, di ba? Unang-una, kahit pa paano, maliit talaga ang Taiwan at malakas talaga ang China. Siyempre, hindi pa babayaan yan ng kaalyadong bansa. Lalong-lalo na ng US. Kaya naaalog po talaga ang China dyan, no? Kasi nga po, no,
Sa sobrang liit po ng Taiwan, hindi po talaga nila mapasok-pasok kasi sobrang angas po talaga ng lugar ng Taiwan, no. Hindi po nila basta-basta makubkob. Lalong-lalo na rin po ang angas-angas din po talaga ng sumusuportang bansa, no. Lalong-lalo na po ang US, no. Kaya talaga pong gigil na po talaga ang China diyan, no, sa US kasi po isipin nyo hindi naman pwedeng pabayaan ng US ang Taiwan kasi kaalyadong bansa niya yan. So anong gusto nilang gawin ng US? Manahimik lang? Siyempre susuporta yan. Ganun po ang allied nation, di ba? Ang presensya raw ng mga special forces na ito, maging ang pagbibigay ng US ng military aid sa Taiwan ay matinding paglabag sa sovereignty ng China Aroy, at paglabag sa tatlong China-US joint communiques. gumagawa na naman ng sariling rules tong China, no? Ganyan sila no? Kahit nga yung West Philippine Sea, di ba? Sa June 15, di ba? Manguhuli na raw sila. Kanila daw ang lahat ng buong West Philippine Sea halos. Kahit po yung easy po natin, teritoryo natin, manguhuli rin sila doon kasi kanila daw. No? Wala na pong nirespetong kahit anong batas po yung China, no. Kahit po ang UNCLOS po hindi po nila nire-respeto. Kaya hindi rin po talaga sila re-respetuhin po ng ibang bansa kasi po unang-una sila po talaga ang lumalabag sa lahat, lalong-lalo na po sa international law. Kasaad sa isa sa mga communiques na ito na pinirmahan ng Noy President Richard Nixon na nirerespeto ng US at China ang kanilang territorial sovereignty at integrity. Dagdag pa sa kasunduan na ang US ay ina-acknowledge na meron lamang iisang China at bahagi ang Taiwan sa China na ito. At hindi kailanman magbabago ang pananaw ng US sa ideyang ito. Matatandaang noong Mayo lamang ay inapprove ng US ang kanilang military aid para sa Taiwan na nagkakahalaga ng $8 billion. Wow. Kasabay rin dito ang pag-approve nila ng $60.8 billion aid para sa Ukraine at $26.6 billion naman para sa Israel. Alam kasi ng US kung ano yung adhikain ng China, no. Kung noong araw sa panahon ni Nixon, ganun yung paniniwala. Syempre ngayon ibang administrasyon na 'Di ba? Parang sa atin lang din, 'di ba? Yung kay Duterte noon nung yung kay Duterte noon, 'di ba? Diba? Takot sa China, 'di ba? Lahat ng gawin nyo China okay lang. Sige, ikikiss namin yung pet nyo. Sabi nga nun dito. 'Di ba? Takot kami sa inyo. Gagawin nyo na kami probinsya. Pero ngayon po sa Pangulong Bongbong Marcos po hindi na po uubra 'yon. 'Di ba? Filipinos will not yield. Lalaban tayo, 'di ba? We will react accordingly ipag gumawa sila ng act of war. 'Di ba? Ganun po ang Pangulong Bongbong Marcos. Parang ganun din po 'yun, no? Sa panahon po ni Nixon, uubra 'yon, yung sinasabi nila na isang China lang ang kikilalanin nila. Pero ngayon po sa panahon na po ni Joe Biden, hindi na po. 'Di ba? Alam po kasi ni Joe Biden na talaga pong iba po ang adhikain ni Xi Jinping. Kaya po ganyan po ang pagsuporta ng US sa Taiwan. Bukod dito ay mariinding kinundina ng naturang Chinese official ang pagsuporta at pag-recognize ng US sa bagong halal na presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. Sa katunayan, isang delegasyon mula sa US Congress ang nakipagkita kay President Lai Ching-te ilang araw lamang matapos siyang ihalal. Lahat na lang pinakikialaman talaga ng China, no? Parang lahat na lang ng bansa didiktahan nila. Isipin nyo, US yan. Pwede ba didiktahan mo bang US? Kung anong gustong gawin ng US, di ba? Hindi. Yan ang pinakamalakas sa lahat na bansa. Didiktahan mo yan? Baka kunyatang ano. Ganun po yun diba? May sariling yan, may sariling ang US. Bakit mo didiktahan? Wala kang pakialam dyan kung anong gustong gawin ng US. Diba? May sarili sila pakialaman mo yun sa'yo. Ganun lang po yun diba? At lalo itong ginagalit ng China. Kaya lalong naudyok ito na mag-conduct ng malakihang military exercises sa paligid ng Taiwan na siyang naging pinakamalaki nitong nakaraang dekada na ayon sa kanila ay upang ma-simulate ang kanilang kakayahang sakupin ng Taiwan sa pamamagitan ng naval, ground at air forces. Puro ganyan naman yung China lahat na lang ganyan ginagawa nila. Puro simulation, gantong-ganto sasakupin, babagsakan ng bomba. Meron ba silang binagsakan ng bomba? Meron ba silang ginera kahit isang bansa na nakalaban nila? Wala. Wala po silang experience talaga kung tutuusin, no? Talaga pong hilaw po ang China po. No? Puro lang sila paninindak. Ganyan lang po ang ginagawa
ng China. Kumbaga, pinagmamalaki po nila na sila po ay malakas, lalo na po sa Navy. Oo, malakas po sila at malaki. Pero wala po silang experience. Kasi po kung talagang meron po silang pangil, no? Matagal na po sila nagsimula ng gera. Pero hanggang ngayon ay hindi po sila nagsisimula ng gera sa kahit anong bansa. Sa katunayan, sa gitna ng naturang military exercise, naglabas pa ang China ng animated simulation na nagpapakita kung paano nila papaligiran ng Taiwan sa pamamagitan ng malakihang puwersa upang tuluyan itong masakop. Subalit maraming eksperto ang naniniwala na mabilis lamang ito sa theory, ngunit hindi ito ganun kadaling gawin sa tunay na buhay. Dahil sa defensive advantage ng Taiwan na napapaligiran ng mababaw at mabuhangin na baybayin, kung saan mahihirapan mag-execute ang China ng malaking invasion. Ganon din ang matataas na kabundukan ng isla na magsisilbing balakid sa Chinese invading forces na masakop ang kabuuan ng Taiwan. Ayan po yun Talaga yung situated location po ng Taiwan po talaga ay napakaganda po talaga. No? Pumapabor po talaga sa kanila. Talaga pong mahihirapan po. No? Kahit ano pa pong simulation pa ang gawin pa ng China. No? Iba pa rin po yung ginagawa, yung sa gawa po. No? Diba? Mahirap po yung puro salta lang, puro simulation Pero pag ginawa na mahihirapan po talaga sila. Diba? Isipin nyo na pagkalit-lit na bansa hindi nila masakop, diba, kung tutuusin. Saka kung talagang gusto nilang sakupin noon pa talaga. Bakit hindi nila simulang sakupin? Puro lang sila pagbabanta, piniplex nila yung mga yung mga kagamitan nila, puro ganun lang. Pero hindi po nila masimulan ang gera. Diba? Kaya wala pong mangyayari po, puro ngaw-ngaw lang po itong China, no? Kasi po talaga, ito pong Taiwan po talaga ay papalag po sa kanila talaga. Idagdag mo pa riyan ang kahandaan ng Taiwanese military, maging ang mga sibilyan sakaling dumating man ang araw na lulusubin sila ng China. Yun nga po yung maganda rin sa Taiwan, no? Meron po silang civilian training sa Taiwan po, no? Para kung sakaling magkagera po talaga, ay nakahanda po pati ang civilian. Sana rin po talaga na magkaroon din po niyan sa atin na magkaroon po ng civilian training. O kaya po yung ROTC na rin po sana po talaga ay mapatupad na rin po yan, no? Para po handa rin po ang ating mga kabataan po talaga rin dyan. Pagdating sa paghawak ng mga armas at pagdating sa kasakasakali magkakaroon din po tayo ng gera ay handa po tayo lahat. No? Sana po magkaroon din po niyan dito po sa atin sa Pilipinas. At dahil sa posibilidad ng malaking casualty at ang kahihiyan sakaling hindi man sila magtagumpay, kaya nagdadalawang isip di umano ang China na gawin ito. At kontento na lang muna sila sa pagpapakita ng kanilang military power sa pamamagitan ng mga military drills sa paligid ng Taiwan. At syempre, isa marahil sa pinakamalaking rason sa pag-aalangan ng China na lusubin ng Taiwan ay ang pinapakitang solidong suporta ng US sa Taiwan. Syempre nga naman, US yan US yan Hindi nung kakayanin ng US talaga. Lahat ng kumalaban sa US ay talagang hindi nagtagumpay halos, diba? Isipin nyo yung Iraq, diba? Isipin nyo. Si Saddam Hussein, isipin nyo yan na dati napakaangas, di ba? Kahit yung sa Afghanistan din nun, di ba? O ano nangyari, di ba? Nasakop din nila. Kumbaga, rin nila yung leader, napatay din nila yung leader. Ganun lang po yun Kumbaga, si Big Brother po talaga ang pinakamalakas po. Wag mo rin talaga susubukan din ng US. Kaya po, ang laki po ng inggit po talaga ng China sa US. Kaya po, ito pong relationship ng Taiwan at ng US ay talaga pong kinaiinggitan din talaga yan ng China kasi po gusto nga po ng China na sila po lang ang pinakamalakas sa Asia. Which is ang US po talaga ay nakasuporta po halos sa lahat po ng dyan sa Indo-Pacific, no? Kasama na rin po tayo doon na sinusuporta ng US. Kaya po talaga gigil na gigil itong China. Sa pagpupulong ng Taiwanese President at 6 na miyembro ng US Congress sa Taiwan sa kabila ng warning ng China, muling pinahayag ni US Congressman Andy Barr ang 100% commitment ng US sa Taiwan sa larangan ng military, diplomatic at economic partnership. Ngunit sa kabila ng palitan ng patutsada ng China at US, sa kabilang banda ay gumagawa rin naman sila ng mga hakbang upang siguraduhin hindi mauuwi sa malakihang sigalot ang isyo ukol sa Taiwan. Sa katunayan, itong katapusan ng Mayo, nagkita sa Singapore ang Defense Minister ng China na si Admiral Dong Jun at US Defense Secretary Lloyd Austin. Pinag-usapan di umano ng dalawang panig ang isyu tungkol sa Taiwan at ang lumalakas na ugnayan ng China at Russia.
Sa kanilang 75 minutes na meeting, nagkasundo di umano ang dalawang opisyal na panatilihing bukas ang dialogo ng dalawang panig habang maingat na huwag magsapawan ng interes, lalo na sa Asia kung saan desididong ipakita ng China ang kanyang kapangyarihan at dominance sa kabila ng malakas na alyansa ng ibang Asian countries sa US. Well, ang Russia po talaga, yan lang po talaga rin ang pwedeng tumulong talaga sa China kasi po parehas po yung komunistang bansa yan. Pero po sa sitwasyon po ngayon ng Russia, dahil may gera pa po sila ng Ukraine, ay kung magsisimula po ng gera ang China, no, parang malabo po talaga na matulungan sila ng Russia. Kasi po meron pong sariling problema po ang Russia po ngayon dyan sa Ukraine. Kumbaga po, iba pa rin po talaga yung kung wala po talagang gera po ang Russia. Pwede pa po yun, no? Kasi po bagsak rin po ang ekonomiya ng Russia ngayon. Isipin nyo kasi nagsimula po sila ng gera. Ganun po kasi yun eh. Kung sino po talaga simula po ng gera, babagsak po talaga ang ekonomiya talaga nila lalo. Kasi po mapipris po lahat yan eh. Lahat po na import-export po sa bansa nila ay mapipris po. Hindi po mag-i-invest yung mga investor po sa bansa nila kasi nga po nagpasimula sila ng gera. Ganun po mangyayari rin po sa China pag sila po ang nagsimula ng gera. Lalong-lalo na po ang Taiwan po, ang 90% nagsusupply po ng semiconductor microchip sa buong mundo. Siyempre, ipipris din ng Taiwan yun, yung supply nila sa China ng microchip. Talaga pong billion po ang mawawala rin po sa China pag ginera po nila ang Taiwan. Kaya po nag-iingat din po ang China, no? Puro pag ninindak lang po ang ginagawa nila at hindi po sila nagsisimula ng gera. Nag-iisip din po yung mga yan. Alam po nila, kahihinatnan po nila talaga kapag sinimulan na po nilang gerahin ang Taiwan. Ipinahayag di umano ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa naturang meeting kay Admiral Dong Jun ang pagkakabahala ng US sa katatapos lang na military activity ng China sa Taiwan Strait at ang papel ng China sa industrial military production ng Russia. Pinangako rin ni Secretary Austin na patuloy na mag-ooperate ang US sa Asia, subalit sisiguraduhin ito na isaalang-alang ang espasyo na ginagalawan ng military resources ng China at ng kanilang mga interes. Ayon naman kay Admiral Dong Jun na kailangan ng dalawang panig ang respeto sa isa't isa para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa Asia. At isa raw dito ay ang sanay pagrespeto ng US sa posisyon ng China na bahagi ng bansa nila ang Taiwan. At sa usaping ito ay tila mahaba pa ang pag-uusapan ng dalawang panig. Bahagi ng China ang Taiwan. Yung mismong Taiwan nga hindi uma-agree doon. Diba? Ganun lang yan, common sense. Ayun ang wala kasi sa China, no. Lahat na lang, no. Kahit po yung nangyari po sa atin na nag-airdrop po tayo sa BRP Sierra Madre, 'di ba? Ng resupply mission po natin doon na hinarang din po nila at itinapon po nila sa dagat yung mga pagkain na nakita nila. Kala po kasi nila ang ina-airdrop po ng ating doon, no, sa BRP Sierra Madre ay construction material. Nako. Common sense sabi nga, no. Wala silang common sense. Isipin nyo, no? Kung construction material yun, i-airdrop mo ba? Hindi yung binagsakan nun, no? Hindi na damage kahit na mismo yung material na construction material na yun ay madadamage. Di ba? Walang common sense po talaga itong China, no? Ang dami pa namang matatalinong Chinese daw, lalo sa math, no? Pero po pagdating po sa ganitong usapin po talaga, ay wala po silang common sense. Yan po ang nawawala po talaga sa China. Kaya po ito, no, yung sinasabi po nila na teritoryo rin po nila o kanila rin po yung Taiwan, ay hindi naman po pumapayag ang Taiwan na teritoryo po rin sila o sa China rin po ang bansa po nila. Di ba? Kaya ganyan po yung nangyayari. Kaya po hindi po nila makuha-kuha po ulit siyang Taiwan. Pinahayag naman ng Chinese Defense Minister na dismayado ang China sa ginawang pagsuporta ng US sa bagong Taiwanese President, lalo na sa pagpapadala nito ng congratulatory message sa nasabing pinuno at pagdalaw ng iba nilang mga kongresista. Binanggit rin niya ang pag-deploy ng Amerika ng missile system sa isang military drill sa Pilipinas at tinawag itong banta sa kasarinlan ng rehiyon. Ayan yan, sinasabi ko sa inyo yung missile na pinadala ng US, di ba? Sa Ilocos pinadala yan. Naalog po dyan talaga, no. Nanginig sa takot po talaga ang China dyan kasi nga nagulat sila no, nagpadala ng ganyan kalakas na missile launcher ang US sa Pilipinas. Kaya po talaga pong gigil na po talaga rin ang China sa US kasi po hindi naman po nila mapipigilan ng US kung sino po ang susuportahan ng US, no.
Actually, wala nga po silang pakialam doon, no? May sarili sila yung China, dapat intindihin na lang nila yung sarili nila. Magpalakas na sila na magpalakas, buruhin na lang nila yung mga equipment nila hanggang kalawangin. Kasi po, no, sa tagal-tagal po ay wala naman po talaga silang ginagera hanggang ngayon. Dagdag pa ng Chinese minister na dapat di umunong tandaan ng US na may limitasyon raw ang pasensya ng China sa mga ganitong klaseng pagpuprovoke ng kanilang sovereignty. Talaga lang? Talaga lang ba? Pwede gerahin nyo rin yung US. Magsimula na kasi kayo ng gera. Di ba? Nakakatawa tong China, no? May hangganan daw, no? Grabe, kala mo talagang napakalakas sa bansa eh. Talagang papalag talaga eh, no? Yung US pa yung pinagbabantaan nila, no? Nakakatawa eh. Ng rehiyon. Dagdag pa ng Chinese minister na dapat di umunong tandaan ng US na may limitasyon raw ang pasensya ng China sa mga ganitong klaseng pagpuprovoke ng kanilang sovereignty. Inakusahan rin ng Chinese minister ang pamunuan ng Pilipinas na masyadong nagpapaimpluwensya sa mga banyaga. Pinag-usapan rin di umano sa naturang meeting ang gera ng Russia at Ukraine at nagbigay ng warning si Secretary Austin na may consequences kapag patuloy pa rin susuporta ang Beijing sa Russia. Ayun talaga. Pag nagsalita ang US po talagang gagawin yan. Ganun po yun. Diba? Kaya ayan ang dapat seryosohin ng China. No? Kasi ang US po talaga hindi po lang bantayan. Una po magbabantay ang US, pero pag hindi ka tumigil, ay nako, magugulat ka na lang may bumabagsak ng bomba sa bayan mo. Diba? Ganun po yun. Isipin nyo yung Japan dati, diba? Oh, ayaw tumigil ng Japan noon. Anong ginawa ng US, diba? Na sana wag naman na pong mangyari na kahit na po sa China rin, no? Wag po mangyari yun kasi iba po kasi yung nuclear po talaga. Ibang usapan po yan. Lahat po tayo magiging apektado dun, no? Pero po talaga, ang sinasabi ko lang po dito, pag po ang US po talaga ang nagbanta, nako talagang dapat seryosohin mo. Kasi yan po talaga ay hindi lang salita. Lalong-lalo na rin po sila sa gawa po talaga. Gagawin po talaga nila yan, no? At hindi mag-aalangan ng US at kanilang mga allies na gumawa ng hakbang laban sa China kapag hindi sila huminto. Tama. Subalit hindi binanggit ng US Defense Secretary kung anong klaseng hakbang ang kanilang gagawin, ayon sa isang senior defense official na present sa meeting. At dito ay sumagot ang Chinese officer at sinisiguradong hindi sila nagbibigay ng military support sa Russia at mananatili raw silang neutral sa sigalot ng dalawang panig. Ayun naman ang hindi ka panipaniwala, no, na hindi nagbibigay ng kahit anong suporta ang China sa Russia. Kalokohan po yun, no? Kalokohan yun, di ba? Kasi nga po talagang magkakamping bansa po talaga yan, yung Russia sa China. Kaya napakalaking kalokohan. So, sobrang sinungaling po ng China na yan. Wala na po talagang maniniwala po sa kanila. No? Real talk po tayo dito. Support sa Russia at mananatili raw silang neutral sa sigalot ng dalawang panig. Binigyan din ni Secretary Austin ang patuloy na pagpapalawig ng nuclear capabilities ng China at ang patuloy nitong cyber attacks sa mga US infrastructure. Ngunit hindi nabanggit kung napag-usapan ba ng dalawang panig ang tungkol sa presensya ng US Special Forces troops sa Taiwan. Marami ang natuwa sa ginawang dialogo ng dalawang bansa na 2022 pa ang huling pagkakataon na nag-usap ang defense ministers ng China at US. Sinuspindi kasi ng China ang anumang uri ng high-level military communication sa US matapos ang pagbisita ni House Speaker noon, Nancy Pelosi sa Taiwan, na lubos na ikinagalit ng Beijing. Pero sa kabila ng lahat ng usapin at issue na kinakaharap ng US at China, maraming eksperto ang nagsasabi na kaya maingat ang dalawang bansa na hindi umusbong ang malakihang sigalot sa pagitan nilang dalawa ay dahil sa bandang huli, kailangan di umuno ng China at US ang isa't isa. Ang US ay isa pa rin sa pinakamalaking importers ng mga produkto mula sa China. Tama. Na aabot sa tinatayang $636 billion bawat taon. At ganoon din ang China sa US sa halagang aabot ng $170 billion bawat taon. At ang pagkakawala ng trade partnership na ito ay malaking pagkapilay sa dalawang higanteng ekonomiya. Sa katunayan, ayon kay Chinese Foreign Minister Wang Yi, sa kanyang talumpati sa New York bilang selebrasyon ng 45 years US-China diplomatic relations nitong Mayo, ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi optional, kundi kailangan para sa ikabubuti hindi lamang ng China at US, kundi pati na rin sa buong mundo. Well, dapat talaga itigil talaga ng China yung provocation at pang-water cannon nila dyan sa West Philippine Sea. Kasi hindi naman pwedeng tumahimik lang po ang US, no? Kasi po kaalyado po halos lahat po sa Indo-Pacific ng US. No, hindi naman po pwedeng walang gagawin ng US kasi kaya nga allied nation tutulungan mo yung kaalyado mo. Ganun po kasi yon.
Kung talagang gusto ng China ng peace po talaga between US, no? Tigilan po nila yan yung pang ano nila, no, pangbubuli nila diyan sa West Philippine Sea. Kasi po sila po talaga ang gumagawa po ng ano diyan ng hindi po maganda sa West Philippine Sea, yung China. Dagdag pa niya, nakapayapaan ang pinaka-fundamental cornerstone ng China-US relations at kailangan ng mundo ang pagtutulungan ng dalawang bansa upang labanan ang terorismo at global financial crisis. Ayon sa kanya, upang makamit ang kapayapaan na ito ay mayroon siyang tatlong sinasabing mga alituntunin na dapat masunod ng US at China. Una ay ang mutual respect o ang malalim at tamang pagkakaintindi sa mithiin ng bawat isa. Ayon pa niya, willing di umano ang China na mag-commit sa isang stable, healthy at sustainable na US-China relationship. Basta't lawakan lang din ng US ang kanilang pang-uunawa sa mga desisyon ng China ukol sa kanilang national sovereignty at territorial integrity, kasama na rito ang Taiwan. Ayan po yung ano sinabi rin po ng ano yan no, ng China yung isa sa Singapore, no. Sinabi po niya ano po, yun po ang pinapakita sa atin, yung mutual respect, ganun. Pero po lahat po yung taliwas eh. Wala po tayong mutual respect at peace po dyan sa West Philippine Sea. At lalong-lalo na rin po sa Taiwan, no? Hindi po ganun ang pinapakita talaga ng China. Lahat po kasi ng sinasabi po talaga ng China ay kabaligtaran po ng kanilang ginagawa. Pag sinasabi nilang gusto nila ng kapayapaan, hindi po yun ang ginagawa nila. Diba? Nang water cannon sila dyan, nangaharas po sila sa West Philippine Sea. Yung mutual respect po na tinatawag po nila na gusto po nilang ipahiwatig po sa mga bansa na yan tulad po ng Pilipinas at Taiwan, hindi rin po nila ginagawa yon. Kasi po unang-una po, no, sila po unang-unang lumalabag sa UNCLOS. Diba? Wala po silang respeto po sa batas, sa international law. Kaya po, yung mga tao po talaga ay hindi na po talaga maniniwala po sa lahat ng sasabihin ng China. Kasi po, kabaliktaran po talaga lahat ng sinasabi nila sa ginagawa nila. Pangalawa ay ang pag-prioritize ng dalawang bansa ng mapayapang relasyon sa kabila ng hindi nila pagkakasundo sa ilang mga isyo at huwag hayaang maging sanhi ang mga pagkakaiba nila ng pananaw upang magkaroon ng sigalot ang dalawang panig. Pangatlo ay ang tinatawag niyang win-win cooperation sa maraming aspeto ng gobyerno, ekonomiya, finance, komersyo, agrikultura at higit sa lahat ang pagpapanatili ng linya ng komunikasyon sa isa't isa, mapaproblema man o selebrasyon ng mga achievements ng dalawang bansa. Okay sana po no, kung ginagawa po talaga ng China tong mga sinasabi nila. Kasi sa history po talaga nila kahit po lalong-lalo ngayon sa sinabi nila sa atin no, sa Pilipinas, sa Taiwan, sa lahat ng bansang kalaban po nila. Baka baliktaran po talaga. Okay sana kung hindi po nila ginagawa yung kabaliktaran eh. Maniniwala pa po yung tao. Susunod po siguro yung ibang bansa sa sinasabi po nila. Kaso hindi eh. Sino ba namang tangang bansa ang susunod sa kalabang bansa kung ang ginagawa niya ay hindi akma sa kanyang sinasabi? Di ba? Sino ba namang hindi gusto ng peace? Di ba? Lahat tayo gusto ng kapayapaan. Pero sa ginagawa kasi na to ng China, lalo na sa pangaharas niya sa West Philippine Sea, sa pangaharas nila sa lahat po dyan sa Indo-Pacific na nakapalibot dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Sinong bansa ang susunod sa kanila? Sinong bansa ang makikiko-operate sa gusto ng China? Wala po. Kasi nga, lahat po ng sinasabi ng China ay kabaligtaran po ang kanilang ginagawa. Real talk po yan. Dahil sa bandang huli, kailangan ng China ang US at kailangan ng US ang China. Sana nga na ang mga pagpupulong na ito ng dalawang panig sa Singapore, ang speech ng Chinese Foreign Minister sa New York, ay umpisa lamang ng mas maayos na relasyon ng China at US. Na bagamat hindi man ito magiging perpektong relasyon, at least ay sapat na upang maiwasan ang malakihang giyera. Sana sa mga pag-uusap na ito ay maplansya ng dalawang panig at hindi na lumala pa ang mga issue na hindi nila napagkakasunduan, katulad na lang sa usapin ukol sa Taiwan at sa pang-aangkin ng China sa mga islang pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Grabe no. Grabe yung sinakop nila eh no. Buong palibot ng Pilipinas eh. Ganyan po talaga no. I-easy po natin. Yan ang nakakainis kasi. Diba? Nakakainis lang po no, na mismong ating mga mangingisda doon sa Baho de Masinloc, teritoryo po natin yun na hinaharas po ng China. Kung tutuusin sila po ang trespassing kahit po yung ginawa po nila yung kailan lang po, diba, nung ilang araw lang nakakalipas, diba, doon sa sa BRP Sierra Madre halos, diba, yung pinasok nila, nilapitan nila yung tuloy nasindak sila dahil nilabasan sila ng mga baril ng ating mga doon, ating mga sundalo doon, diba? Kasi nga po, tinapon nga po yung mga pagkain.
sa dagat, no? Tapos po, dumikit po sila ron sa BRP Sierra Madre. Commission yun. Yung barko na yun, commission. Siyempre, pagtatanggol po ng ating mga kasundaluhan, yung ano nila, yung lugar nila doon, siyempre po talaga kung tutusin, kuyog po sila doon kung tutusin eh. Kung wala pong resupply mission at talagang sinugod sila ng mga Chinese doon, Coast Guard, ay talaga po makukuyog po sila. Kailangan po nilang ipagtanggol ang kanilang sarili nila. 'Di ba? Kaya po nagulat po yung China po talaga doon. Naglabas po ng mga baril po yung ating mga sundalo doon. Nakahanda po talaga sila. 'Di ba? Kaya po yun nga po kung tutuusin, pwede po silang idemanda talaga doon eh. Kasi trespassing po sila, dapat po kinakasuhan nga po talaga yung China doon sa BRP Sierra Madre at sa Bajo de Masinloc kasi po teritoryo po natin yun eh. I-easy natin yun. No, kaya po wala po talagang bansang susunod sa gusto ng China kung ganito po ang kanilang ginagawa dyan sa West Philippine Sea. Ayon sa international law. At sana ang pagpapadala ng US ng kanilang mga sundalo sa mga isla ng Taiwan ay ipagkibit-balikat lamang ng China at isipin na tumupad lamang ang US sa isang agreement na pinirmahan nila kasama ang Taiwan. Ganun dapat talaga eh. Dapat hindi makialam ang China. Kahit nga po sa atin yung sa balikatan natin, wala silang pakialam dun. 'Di ba? Kasunduan yun ng mag-aalyadong bansa eh. May ganun talaga. Hindi nila pwedeng pakialaman yun. Ano yun? Kasi nasisindak nga kasi sila eh. Nakikita po nila yung suporta ng US at nakikita nila na talaga pong lumalakas po yung bansang kalaban nila. Tulad na rin po ng Taiwan. Kasi nga po syempre, nasusuplayan nga rin po ng mga magagandang gamit po ng ng US, 'di ba? Talaga pong natitraining din po sila kahit nga po tayo eh. Na talagang natututo po ang ating mga kasundaluhan at nabibigyan din po tayo ng mga lalo na po yung missile launcher po na napakatindi po. Doon po talaga naalog ang China. Kaya po nagagalit po talaga ang China sa US kasi nga po sinusuportahan po niya yung mga bansang Taiwan, Pilipinas at kung ano-ano pa dyan sa Indo-Pacific. Kasi nga po allied nation. Tutuusin po, wala na pong pakialam po talaga doon ang China. Kaso nga lang po talaga, natatakot po talaga sila. Yun po ang katotohanan dyan. Kasi alam po nila na malakas po talaga ang US. Isipin na tumupad lamang ang US sa isang agreement na pinirmahan nila kasama ang Taiwan. Dahil sa bandang huli, ang mga maliliit na bansang tulad ng Taiwan at Pilipinas ang mas apektado kapag nangyari ang isang gera. Tama. Lalo na sa parte ng mga ordinaryong mamamayan na hirap na nga sa pang-araw-araw na pamumuhay sa normal na sitwasyon. Yes. Paano pa kaya ang sasapitin nila sa panahon ng gera? Kaya ipagdasal natin na tulad lamang ito ng US at USSR Cold War noong 1940s. Humantong lang sa pagbibidahan, propaganda, siraan, nakawan ng impormasyon, pagpiflex sa kanilang puwersa militar at hindi mauuwi sa digmaan. Dahil hindi lang US at China ang may kailangan sa isa't isa. Lahat ng bansa sa buong mundo ay kailangan ang magkaisa. Kung nagustuhan mo ang video na to, ayun na ating pong nagawan po ng reaction video ang video na to ni Mr. Good Vibes Shorts. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa channel niya. Napakaganda po ng dokumentaryo niya na to, no? Mag-subscribe po kayo sa channel niya at huwag niyo rin kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update ka kapag naglalabas po ako ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.